ito po, gusto kong i-take note nyo to. Sa mga susunod na mga araw, ito po ang magpapagiba sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Siyempre, una dyan yung si Romeo Poquis. Ayan po. At si Orly De Leon. Ayan po. Alam nyo na yan, mga military yan. Ayan o. Si Romeo Poquis, Orly De Leon, mga military yan. Samahan mo pa na nagmamagalong. 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 Kau palaga. Magalong talagang mapapil ka ayan no. Benjamin Magalong kasama. Johnny Macanas. Ano to? Ito ba yung ano? Johnny Macanas? Sino to? Sino tong Johnny Macanas na to? Johnny Macanas? Hindi ba to asawa ni Miss L? Eto ba, Gerald Bantag. Siyempre, kasama yan. Gerald Bantag, kilala nyo na yan. Diba? Gerald Bantag. Coronel La Chica. Coronel Leonardo. Coronel Metran. Ano mga veteran Uyo, kakatakot to Macanas. Oo, kilala ko na. Johnny Macanas, tama. Yung involved din. Ito malupit, Dado Enriquez. Puting, ang nakakatakot to Woo! Kakatakot to si Dado Putik si Dado, nakakatakot to Ay, talaga si Dado. May pagkabaliw din. Lahat talaga may pagkabaliw Fernando Topacio Topacio ang abogadong walang pinanalong kaso. FGF Vic Rodriguez, putik, may solar sa noo to. Dito sila kukuha ng ng ilaw. May solar sa noo to si Vic Rodriguez. Puro lahat, Puro lahat, ito, Vic Rodriguez, solar sa noo to, Tama, Ma'am Cristina Lacuata. FGF, Filipino Grandfather Federation. Vic Rodriguez! Tindi mo rin talaga, Vic Rodriguez, no? Tindi mo rin, no? Ayaw mo tigilan si BBM, no? Wala ka maaasahan sa mga Duterte, loko-loko. Wala kang aasahan, Vic Rodriguez. Pagmayabang mo yung sonar mo sa noo. Angas mo, Eto, si Mike hindi na maka-defensor. Oh, yeah. Siyempre, given na yan. Nagtatago na rin si Mike Defensor. Ayaw daw mga ilam, pero talagang parang ayaw daw mga ilam ni Mike Defensor, pero siya ang gumawa ng statement ni Gutesa. Ayaw daw mga ilam Diba? Pero siya ang gumawa ng statement ni Gutesa. Matindi rin to si Mike Defensor Ngayon, hindi na maka-defensor. Chavit Singson. Aray ko. Chavit Singson. Kasama ka. Alam naman Walang kadala-dala. Akala niya panahon pa ni Erap ngayon. Kung yung panahon ni Erap, dahil mo na loko ngayon, wala na. Hindi mo na nga kami marinig. Bingi ka na Tindi, no? Matitindi talaga. Ayaw pa kawala. Eto ba? Rodante Marcoleta. Naku po, piluka. Grabe.
Ayaw talaga nilang tigilan si BBM, no? Ayaw po kasi nila talaga na malantad ang mga natatagong baho. Alam nyo, ito lang yan eh. Ito sa mga to, alam nyo, kahit mapababa nyo si BBM, ito lang pag napababa nyo si BBM, akala nyo tapos na yung laban. Hindi, umpisa yun ang laban yun. Umpisa yun ang laban. Itong ginagawa nyo, laban nyo lang to eh. Kapag binababa nyo si BBM, yun ang umpisa ng laban ng mga Pilipino. Ito, kademonyoan nyo lang to eh. Kademonyoan nyo lang to. Akala nyo, pag napabagsak nyo si BBM, tapos na lahat. O, alimbawa, napabagsak si BBM. For example na, paano yung mga nasa EDSA? Paano yung mga dilaw? Paano yung mga loyalista? Paano yung mga pink? Akala nyo tapos yun? Ano yun? Pipilit nyo sa taong bayan yung ayaw nila? Paano yung biktima ng EJK? 30,000 yon. Sa tingin mo, gugustuhin nila si Sara? Paano yung biktima ng Sabongero? Paano yung biktima ng Kibuloy? Paano yung biktima mismo ng flood control? Sa tingin nyo, ubra tong katangahan yung ginagawa? Sa tingin nyo, ubra? Emergency, papapaupo nyo si Sara? Sa tingin nyo ganon? Kung si Gloria Macapagal Arroyo, nakalusot. Pero ngayon, sa panahon ngayon, sa tingin mo si Sara makakalusot? Naisip nyo yun? Naisip nyo yun? Magkakaroon tayo ng bagong gobyerno, tapos pipilitin yung, masira tong gobyerno. O kung masira nyo, napalitan nyo si BBM, hanggang gano'n na yun, period na yun? Hindi period yun. Hindi period yun. Umpisa ng dilubyo yun. Yun ang dilubyo. Dahil nangingibabaw na sa tao na ayaw nila kay Sara. Tapos papaupin nyo ng perasahan. Ano kayo? May sarili kayong mundo? Diba? Mapaupo nyo man si Sara, hindi rin tatagal. Ayaw ng taong bayan eh. Paano nyo mabubulag yung taong bayan sa taong eto nga, bagyo, wala siya eh. Yung confidential ba, hindi niya ma-explain. Gugustuhin ba ng taong bayan, etong mga senador? Kapag naupo si Sara, hindi niya aabsuelto niya? The damage has been done. Nasa puso na ng tao to, nakaukit na sa kanila kung sino-sino ang mga gumaganap na mga magnanakaw dito. Kahit iupo nyo si Sara, the damage has been done. Markado na ng tao kung sino-sino eh. Wala na. Ngayon, kung pagtatakpan ni Sara itong mga involved na senador at congressman at pagkaupo niya ay babaliwalain niya itong issue ng flood control, sa tingin nyo, tapos ang usapan? Hindi. Baka hindi makaisang linggo si Sara. At sa mga ibang mga iba't ibang religious group diyan, ayusin natin. Alamin po natin ang hiwalay na church and state, okay? Igalang natin 'yon. Kaya po tayo nagkahiwalay ng church and state dahil malabo po magsama 'yan. Ngayon yung mga nag-organize diyan na pabagsakin na mga dapat pabagsakin, mag-isip-isip po tayo. Diba? Ang dami, gaya po ang sinabi ko, ang daming problema ng bansa. Unahin natin yun. Yung mga nabagyo, yung nirarally nyo dyan, inaambag nyo na lang sa iba't ibang mga binagyo, nilindol. Buti na lang maayos yung presidente. Nung nilindol yung Cebu, nakita nyo yung tent city, napakaganda. Napakaganda po. Akala nila, tapos na. Eto pa, Orlando Olamide, alias Monk. Eto ang pinanser, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Singson, yan po ang pinanser. Walang pera yung Duterte. Sa tingin nyo, ito kasi hindi nila magets eh. Hindi nila magets na every year, o month na lang, every month, nagbabago ang technology. Kung yung info ngayon medyo mabagal, yung susunod na ban, nag-i-improve yung pag-gather mo ng info. Ganun po ngayon. And sa sobrang info na nakukuha ng mga tao, imposible naman na hindi nila alam ang ginagawa nyong ganito. Yun eh. Iba na po yung politika noon. Yung politika noon,
pwede mo mabulag yung bawat Pilipino. Kesyo ganita, kesyo ganyan. Ngayon, iba na. Hindi mo pwede mabulag yung mga Pilipino. Nagrally ka, bulag mga Pilipino. Uy, ang dami nila. Oh. Pero, may lalabas na info na organized, bayad, na destabilization. Oh. Sa tingin nyo, ganun lang kadali lahat ngayon? Hindi ganun kadali lahat ngayon. Dati, magagawa nyo yan. Pero ngayon, hindi mo magagawa yan. Ang hirap gawin yan. Oo, mauupo mo si Sara. Pero yung galit ng Pilipino, mapapasipay mo? Mapapahinto mo? Hindi. Hindi mapapahinto ni Sara hindi mapapahinto kung magpresidente si Sara yung etong galit ng Pilipinong to. Baka pag nagupo si Sara, doon tayo makakatupad ng Nepal. Sa totoo lang po, kapag naupo si Sara, baka lalo po yun na matupad na yung pinapangarap nyo maging Nepal, violente. Baka yun ang mangyari pag naupo yan si Sara. Dahil ang daming Pilipino na kumu-question sa kanila. Yung biktima na ng EJK, yung mga mahirap. Ano na naman may isip nila? Wala na naman silang ustisya. Oh, ano mararamdaman nun? Kung maupo si Sara, uuwi si Digong, magkakagulo na naman. Oh. Tapos, hindi itutuloy ni Sara yung Blue Ribbon? Iaabsuelto nyo yung mga senador na alam na ng bawat Pilipino kung magkano ninakaw? Oh, ililis nila yung issue? Hindi mo malilis yung issue ngayon. Alam na ng Pilipino mga figures ng flood control. Alam na ng mga Pilipino kung saan nila ninakaw ang flood control. Sa tingin mo sa pagpapaupo ni Sara Duterte, matitigil ang lahat? Never! Never! Hindi mo makapatigil ito sa pag-upo mo kay Sara Duterte. Titigil lang ito kapag nakakulong na yung mga yan at hindi pwedeng basta-basta magpakulong. Dahil ngayon may salitang due process. Yan yun. Hindi gagawin nyo na, upo si Sara. Pag upo, diretso ang gobyerno. Sa tingin nyo ganun kadali? Ha? Sa tingin nyo ba ang gobyerno? Isa yung damit na pag ginubad mo, pagpalit ka lang ng damit, pwede ka na lang lumakad uli? Hindi ganun ang gobyerno. Ha? Anong sabi ni Ma'am, eto pakinggan nyo to asa na ba yun? Nandito pa ba yun? Dali lang ako, nandito pa ba yun? Yung sabi ni, tignan nyo po yung sabi ni Ma'am Clarita Carlos. Eto, para maano nyo. Memo for those threatening to overthrow the present leadership. What does the day after look like? Do you have a roadmap on how to eradicate poverty which has overwhelmed our republic? Nagtatanong siya, di ba? Ano bang itsura ng araw? Mga nakalipas na araw. Ano ba itsura? Yung roadmap kung paano bawasan ang kahirapan. Maayos ba? Oh. Will you kaya mo bang i-increase ang velocity of filing cases laban sa mga roads sa ating society while following due process and all the requirements of our justice system? Kaya mo bang gawin yon? Oh. Will you to hold the foreign investor to put their money in the Philippines? Kaya bang gawin yan? Will be able to collect all kinds of taxes much more efficiently than what is being done presently? Kaya mo bang higitan yung pagkuha ng taxes na nangyayari ngayon? Will you be able to stave off the worsening educational capabilities of our young? Kaya mo bang iangat pa ang ating edukasyon? Oh, eto pa. Will you have a receipt to make us food secure and not have to import rice, onion, salt, etc.? Kaya ba yan ng presidenteng ipapalit nyo na hindi na tayo mag-i-import ng bigas, onion, salt? Kaya ba yan ng presidente nyo? Will you be able to make us energy secure by moving towards 100% renewables? Kaya ba yan ng presidente nyo? Will you have boldness to undertake a genuine bureaucratic reform? Oh, kaya ba yan? Magkaroon tayo ng reform sa burokrasiya? Oh, do you have the courage to radically shift our foreign policy towards multi-alignment in multipolar world instead of being the tail of the American kite or China's vassal state? Kaya nyo bang gawin yan? Di maging tuta? Do you have the solution for the continuing insurgency in our country? Kaya nyo ba yan? If your answers to all foreign foregoing is yes, then go ahead with your adventure. Ituloy nyo. Palitan nyo si BBM kung kaya nyong gawin yon. Pero, pag hindi nyo kaya,
kaya, but if your answers to all of the foregoing is no or maybe, then go back to sleep. Itulog nyo na lang yan. Then go back to sleep and continue dreaming amidst your beautiful and elegant PowerPoints. Kung hindi nyo kaya yan, hindi tayo mag-i-import, magagawa nyo lahat yan. Sige, palitan nyo yung gobyerno. Pero, kung hindi nyo kaya, matulog na lang kayo. Diba? Kung hindi nyo kaya lahat to, matulog na lang kayo. Ayan o. Kung hindi nyo kaya yan, yung mga bagay na sinabi ni Ma'am Clarita, itulog nyo. Itulog nyo. Kasi, kung yung ipapalit nyo, mas lalong pabibigat, lalong mamamatay tayong lahat dito. Diba? Tama si Tess Ramos, itulog mo yan, Snow White. Malasong ka sana sa mansanas. Hi friends and not friends and not friends. Diba? Yun ang tanong eh. Kaya mo bang gawin lahat yon? Kung hindi mo kaya, matulog ka. Magpahinga ka. Diba? Yun eh. Kung hindi mo kaya, magpahinga ka. Matulog ka. Itigil mo yung kahibangan. Ha? Itigil nyo yung kaibangan nyo. Dahil ang bansa natin, ninakawan na nga, dadagdagan pa ng magnanakaw. Ano yun? Naamoy mo na ng tae ng Pilipino? Kakainin pa namin? Diba? Yun eh. Kaya kung nagugulumihanan kayo, kung talagang gustong-gusto nyo yan, siguraduhin nyo na kaya nyo tuparin ang mga problema ng bayan. Wala eh. Saan yun ni Sarah? Matutupad niya yung pangarap niya? Paano mangyayari yun? Paano niya matutupad? Bibigyan ko lang sa inyo ng isang example. Nung Typhoon Christine, umatin ng pusang inang kasalan. Iyan ang presidente nyo. Nung Typhoon Karina, umatin ang Taylor Swift. Yan ang presidenteng papalit nyo. At ngayon, Typhoon Tino, nag-swimming. Yan ba ang presidente na ihahain mo ngayon sa ating taong bayan? Ayan ba yung presidente na makakapag-angat sa ating ekonomiya? Yan ba yun? Yan ba yung presidente makapagbigay sa atin ng madaming foreign investor? Mas marami pa yung pinasyal niya kaysa sa trinabaho? Ganun ba ang vice presidente? Spare ka lang. Given the fact. Spare siya, pero spare ka na nga, wala ka pang kwenta eh. Diba? Kasi ang dami natin spare na nakita na BP. Pero nagpa-function. Si Noli De Castro, nag-function. Si Binay, nag-function. Especially Lenny Robredo, nag-function sila. Pero ikaw, malfunction. Diba? Malfunction eh. Ibig sabihin, sagabal lang eh. Pabigat, paepal, panira. Tama. Si Eliver, dumating yung tatay niya, magkakaroon doon ng trabaho ng Pilipino. Dumating ang Pogo, ilan ang trabaho ng Pilipino doon? 5, maintenance pa. Ayun ba yung Pogo? Ang trabaho ng Pilipino, maintenance. Sila ang hacker, sila ang scammer. Yun ang Pogo. Galing.
Kaya kung sa mga tao dyan na nagpapabagsak sa gobyerno, magkonsensya kayo. Isipin nyo. Huwag yung kasalukuyan, isipin nyo yung darating na bukas. Kasi yon baka sa darating na bukas, putik, hindi mo alam. Diba? Hindi natin alam, baka tayo nag-aaway-aaway na saan. Sobrang napabayaan natin yung bansa, nag-aaway-aaway na tayo sa kuryente, nag-aaway-aaway na tayo sa tubig, nag-aaway-aaway na tayo sa pagkain. Kasi ganun na eh. Wala na eh. Kasi lalong sinaraduhan nyo yung future, yung bukas ng Pilipinas. Diba? Yun ang lagi nating isipin. Hindi yung puro pansariling kapakanan nyo. Puro pansariling kapakanan nyo iniintindi nyo eh. Na uupo si Sara. Kung sana kung iuupo mo, Vico Soto, putik. Diba? Ano problema kay Bibi? Wala namang problema yung tao eh. Ginawa niya yung part niya. Ginawa niya yung trabaho niya. Ang problema, greedy, walang niya, demonyita ang vice presidente. Gagawin lahat para makuha nila ang kapangyarihan at maligtas sila sa pagnanakaw nila. Respetuhin nyo ang binoto ng taong bayan. Siyempre, babalikan tayo. Ba't si Sara hindi nyo nirespeto? Ba't nirespeto nyo ba yung batas ng Pilipinas? Binoto siya ng taong bayan. Given. Pero nirespeto niya ba yung batas ng Pilipinas? Kongreso, binabastos niya. DepEd, ninakawan niya. OBP, tinadtad niya ng confidential funds. Tapos hindi siya magpapaliwanag. Nirespeto niya ba? Hindi niya nirespeto. Oh. Oh. Pero mo laging nasa ibang bansa, papakasarap. Malungkot na yung OFW. Yung pala siya malungkot, kailangan niya malabas tatay niyang demonyo. Nag-aanap-hanap lang siya ng maaaring paglagaka ng abo ng tatay niya at betlog na korduroy. Tandaan nyo, kapag naluklok nyo ang mga Duterte bumalik, maglilingkod yan para sa apelido. Lagi ko sinasabi sa inyo. Maglilingkod sila para sa apelido, hindi para sa Pilipino. And that's the real talk. And that's the bottom line. Walang prenong bibi, puro kwento, mga peke ito, ulang na mangga aso, pilit ginigiba, hindi natutumba, handa mong harapin kahit sino pa sila. Ang namimungger, yun ang bangag, inubos ang Pinoy, yun ang bangag, nakakulong sa heg, yun ang bangag, sidigong ay bangag, sidigong ay bangag, hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurakot ang gamulto, maganda kayo. Si Baby M ang bubo sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurakot ang gamulto, maganda kayo. Si Baby M ang bubo sa mga kagaya niyo. Laging niyuyurakan, laging sugatan, kahit duguan diniretso mo ang laban. Ang kapatid mo ay punong-puno ni luga, mapagmataas pero siya ay sobrang baba. Ang namimingin, yun ang baga, inubos ang Pinoy, yun ang bangga, nakakulong sa heg, yun ang baga, sidigong ay banggag, sidigong ay banggag. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurak, hanggang gamulto, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo,
Pinoy. Yun ang bangga. Nakakulong sa head. Yun ang bangga. Sidigong kaibangga, sidigong kaibangga. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil ububusin mo. Mangga